Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa. Sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, Department of National Defense binigyang diin ang pangangailangan ng bansa na itaas ang depensa para protektahan ang mga nasasakupang teritoryo. Katapangan ng Westcom binigyang pugay rin. Unang batch ng mga repatriated na Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar nakauwi na ng bansa. Gobyerno tiniyak ang pagpapaabot ng tulong sa mga biktima. Palasyo pumalag sa paghahalintulad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at former Senator Ninoy Aquino. Pamilya ng dating senador may patutsyada rin. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinaalala ang kahalagahan sa patuloy na pagsusumikap ng gobyerno para sa peace and progress ng Bangsamoro Region. Kailangang nakaporma na ang malakas na depensa ng Pilipinas at may ginagawa ng hakbang laban sa mga banta sa West Philippine Sea. Ito ang naging talumpati ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa 49th founding anniversary ng Western Command sa Puerto Princesa, Palawan. Bilang kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinuri ni Teodoro ang hindi matatawarang katapangan na ipinakita ng Westcom para lang ipagtanggol ang West Philippine Sea. Binigyan din ni Teodoro na mahalaga ang pagkakaisa ng militar, gobyerno at mga Pilipino sa pagtatanggol sa ating karagatan. Sapat na rin aniyang panghawakan ng ibang bansa ang international order sa West Philippine Sea. Muling nakita ang floating barrier ng China sa entrada ng Bajo de Masinloc. Patuloy naman itong tinutugunan ng PCG kasabay ng pamamahagi ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea, katuwang ang BIFAR. May balitang pambansa si Patrick De Jesus ng PTV. Sa Maritime Domain Awareness Flight kahapon ng BIFAR sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, nakitang muli ang floating barrier sa entrada ng Bahura. Ayon sa Philippine Coast Guard, ikinakabit ito sa tulong ng dalawang Chinese maritime militia vessel na magkatabi sa loob mismo ng lagoon ng Panatag Shoal. May mga lipad naman tayo na naipakita natin ng floating barrier na yan ay dependent sa deployment ng Coast Guard vessel and the deployment ng BIFAR vessel. Because they're thinking that the Filipino fishermen will try to enter the shoal of Bajo de Masinloc. Sa gitna ng MDA flight, muli na namang namataan ang military helicopter ng China na nagpakilalang mula sa PLA Naval Air Force. Pero hindi gaya sa mga nakalipas na insidente, hindi na dumikit ang naturang military helicopter. I would like to believe na the PLA Navy learned its lesson ng dangerous maneuvering na ginawa nila noong nakaraang buwan. I would like to believe that the publication of such dangerous maneuver na ginawa ng helicopter was widely criticized ng ibang bansa. So I think they also recognize na such unprofessional, dangerous maneuver is reckless and very dangerous, not just on the part of the Philippine aircraft, but even for the People's Republic of China. Sumuporta rin sa pamamahagi ng tulong sa mga mines ng Pilipino ang MDA flight gamit ang Cessna Caravan plane ng BIFAR sa West Philippine Sea. Ang mga barko ng BIFAR na BRP Dato Tamblot, BRP Dato Pagbuwaya, BRP Dato Sumkat at BRP Dato Balensusa ang ipinadala sa bisinidad ng Bajo de Masinloc para sa nasabing humanitarian mission. Bukod sa 4 na barko ng BIFAR, ay nakaagapay din ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Kita sa MDA flight ang aabot sa 26 na bangka ng mangingisdang Pinoy na benepisyaryo ng ibinibigay na tulong na krudo at pagkain. Pero pinaliligiran din sila ng mga barko ng China Coast Guard. 5 barko ng China Coast Guard ang nasa paligid ng mga barko ng BIFAR, PCG at bangka ng mga mangingisda.
30 nautical miles mula Bajo de Masinloc kung saan ginawa ang aktibidad. Di kalayuan din ang warship ng People's Liberation Army Navy ng China. Ang mga regular na maritime domain awareness flight gaya ng ginagawa ngayon ng BIFAR ay bahagi ng pag-iit ng karapatan ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone, kabilang na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Magtutuloy-tuloy ang pamahagi ng tulong sa mga mahihis ng Pinoy na naghahanap buhay sa West Philippine Sea. This is also a good opportunity for us to encourage more Filipino fishing vessels sa Zambales at sa Pangasinan na tumungo dito para makakuha ng ayuda sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Ngayon na ang huling araw, March 25, para sa libreng sakay para sa kababaihan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kasunod ng selebrasyon ng National Women's Month. Pinapangunahan ng Philippine Coast Guard ang libreng sakay ngayong buwan ng kababaihan. Mula PITX tutungo ang ruta nito sa SM Mall of Asia, tsaka dediretso ng Cubao Terminal. Ito rin ang ruta na daraanan pabalik. Para sa mga kababaihang gustong makuha o makakuha ng libreng sakay, pumunta lamang sa Gate 10, Bay 5 ng PITX. Ikinatuwa naman ng mga babaeng commuters ang programa ng PCG. If free ride, mas maganda kasi madami makikinabang. Sayang din kasi yung cost nung kung magbabayad sila. As a woman, malaking bagay yun, lalo na sa akin pamilyado ako. Una-una, di ba, financially, tayo ngayon, medyo hirap. Malaking bagay yung tulong yung libre sakay sa amin. Malaking bagay yung makasave ka ng 120 pesos a day. Ituloy ang Public Transport Modernization Program. Yan ang panawagan ng mga transport group sa Region 1 kasabay ng transport strike ng Manibela. May balitang pambansa si Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Modernisasyon, walang makakahadlang. Yan ang sigaw ng transport group sa Region 1 na pabor sa Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Ginawa ng 22 transport cooperatives ang pagtitipon-tipon sa Dagupan City para tapatan ang isinasagawang transport strike ng grupong Manibela. Hiling nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ituloy ang pagpapatupad ng PTMP. Hindi po kami mahadlangan na kung sino man na gawing modernisado itong aming rehiyon. Hiling namin sa gobyerno at namamahala sa PTMP na ipagpatuloy ito at huwag ipagpaliban ng mga minority. Nagpahayag din ng suporta ang Northern Ilocos City of Lawag Transport Service Cooperative sa naturang programa dahil malaki ang naitulong nito sa pag-unlad ng kanilang kooperatiba. Dahil po dito sa modernization, ang aming kooperatiba ay nag-improve, nag-develop because of the program extend to us. Kaya niyakap namin ang implementasyon ng modernization. Nagpasalamat rin ang mga transport group sa pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil sa patuloy na paggabay sa kanila tungo sa programang modernisasyon sa sektor ng transportasyon. Mula sa Radyo Pilipinas, Dagupan, Ruel de Guzman para sa Balitang Pambansa. Simula bukas, March 26, extended na ng 30 minutong operasyon ang Light Rail Transit o Line 1 ng LRT1 ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC. Sinundan ito ang anunsyo ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 na dagdag 1 oras sa kanilang operasyon simula kahapon. Ayon sa LRMC, aalis ang huling tren sa Dr. Santos Station ng 10:30 p.m. mula sa dating 10 o'clock ng gabi. Aalis mo naman mula sa Fernando Post Station ang huling tren ng 10:45 p.m. mula sa dating 10:15 ng gabi. Matatandaan na ipinag-utos ng Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng MRT3 na i-extend ang operasyon ng mga tren. Formal lang nanumpa sa harapan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga bagong talagang miyembro ng Parliament of the Bangsamoro Transition Authority o BTA. Kasabay nito hinikayat sila ng Pangulo na ipagpatuloy ang daan ng kapayapaan sa rehiyon.
sariling pamamahala at pangmatagalang pag-unlad. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng mga bagong opisyal sa paghubog sa kinabukasan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at tuparin ang kanilang responsibilidad na panatilihin ang kapayapaan at kaunlaran. Binigyan din rin ng Pangulo ang mga tungkulin ng national at regional government para protektahan ang mga pag-unlad na nagawa ng Bangsamoro Peace Process upang magpatuloy ang kapayapaan. To my fellow government workers in the Bangsamoro, you pledge to uphold the trust of your constituents. You will carry the aspirations of those who have longed for peace and self-governance. You will be instrumental to create a future built by and for the Bangsamoro people. Dumating na sa Pilipinas ang mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFW na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Si JM Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang pagsalubong sa unang batch ng mga repatriated na Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Ligtas na dumating kaninang pasado alas 3 ng umaga ang 30 mga Pilipino, lula ng isang commercial flight mula Thailand, kung saan sila pansamantalang nanuluyan matapos ma-rescue sa mga scam hub sa Myanmar. Matindi ang naging sitwasyon ng mga biktima kahit pa na-rescue na sila sa mga mismong scam hub. Yun ang number one challenge sa maraming iba eh. At hindi lahat sabay-sabay pwedeng tumuloy kasi ilog lang yun eh. Tapos hindi mapoprocess agad ng Thailand. Isa pa, malayo ang Mae Sot sa Bangkok. Yung Mae Sot, yung border town ng Thailand, is about 8-hour drive to Bangkok. Ayon pa sa DMW, hindi naging madali ang pagsubok na pinagdaanan ng mga Pinoy sa mga scam hubs. Nandyan ang sobra-sobrang trabaho at mga quota systems na kapag hindi nakuha, matinding torture ang kakaharapin. Iba't ibang scamming activities din ang ginagawa dito gaya na lamang ng lab scams at cryptocurrency scam. Nagpaalala naman ang pamahalaan sa mga red flags na dapat tandaan. Usually, social media po yan. May matatanggap kayo sa FB, sa Messenger. Pagkatapos, pagka pinatulan mo yan, so may makakausap ka, hindi naman sasabihin sa iyo ang tunay na pangalan, tapos mag-meet kayo sa isang lugar, yun na, iaayos na nila yung mga dokumento mo para ikaw ay bumiyahe. Doon sa backdoor, hindi ka naman dadaan sa regular eh. Hindi ka dadaan dito sa Bureau of Immigration. Dadaan ka doon sa Zamboanga or sa Palawan, tapos sasakay ka ng barko, maglalakad ka na ilang araw. Napakatagal ng biyahe, no? Yung pa lang, alam mo na eh. May mga tulong naman na inilaan ng gobyerno mula sa iba't ibang hensya para sa mga biktima. Sila po itatanggap ng financial assistance, no? Meron nakahandang 50,000 sa DMW at 10,000 mula sa OWA, no? Maliban doon, yung legal assistance na napaka-importante ibibigay po natin. May reintegration program din tayo na kung talagang hahanap sila ng matinong trabaho una dito sa ating bansa, pwede natin silang i-refer, no? Yung gusto mag-upskill, andyan po ang TESDAT. Patuloy naman ngayong tinutugis ng mga otoridad ang recruiter sa likod ng pagpapadala ng mga biktimang Pinoy sa Myanmar. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Makatatanggap na ng 40 piso dagdag sa arawang sahod ang mga minimum wage earners sa Bicol Region matapos itong aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon sa Wage Order number RBV22, itinataas ang arawang sahod sa rehiyon mula sa dating 395 pesos magiging 435 pesos na ito anumang sektor o industriya. Magkakaroon ng 2 tranche ang wage adjustment. Magsisimula ito sa April 5, sunod naman sa December 1. Samantala sa ilalim ng Wage Order number RBVW o DW04, nasa 94,042 domestic workers naman ang makikinabang sa karagdagang 1,000 piso sa buwan ng sahod sa Bicol. Inaprubahan na rin sa Zamboanga Peninsula ang 900 pesos na karagdagang buwan ng sahod nito sa domestic workers. Naging matagumpay naman ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Laguna. Pang-apat ang Laguna bilang vote-rich province sa Pilipinas. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang event sa Santa Rosa. Isa-isang ipinagmalaki ang mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador ang kanilang mga nagawa na para sa bansa. Prioridad nila ang sektor ng kalusugan, agrikultura, trabaho at pabahay. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco, paigtingin pa nila ang pag-iikot sa buong bansa ngayong second half na ng campaign period.
At alam naman natin yung local campaign is a grassroots campaign, no? So napakahalaga din, before the formal start of the local campaign, we will meet again para tignan kung paano babalansehin yung kampanya namin doon sa kampanya ng mga local candidates na kaalyansa na natin. Malayong ikumpara kay dating Senator Ninoy Aquino si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa pangamba ni VP Sara Duterte na baka matulad ang kanyang ama kay Ninoy nang umuwi ng bansa. Bukod sa palasyo, pumalag din ang pamilya Aquino sa pagkukumpara nito kay dating Pangulo o kay dating Ninoy Aquino na isang senator. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi raw dapat ikumpara si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pumanaw na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Iyan ang sagot ng Malacanang kaugnay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagbabala sa kanyang ama na baka umano matulad sa sinapit ng dating mambabatas sakaling makauwi ng Pilipinas. Napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder. Mismong si dating Pangulong Duterte anya ang nagkumpara sa kanyang sarili kay Adolf Hitler, pinuno ng Nazi Germany na itinuturong responsable sa pagsisimula ng ikalawang pandaigdigang digmaan na nagresulta ng pagkamatay ng milyong-milyong tao. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts? In the Philippines, there are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. Pinalagan din ng pamilya Aquino ang pagkukumpara kay dating Pangulong Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino. Git nila kung pag-aaralan ang kasaysayan, nakikita na ibang-iba ang ginawa ni Ninoy kay Duterte. Inalmahan din ng August 21 Movement o ATOM, grupong nabuo at nagprotesta sa pagkamatay ni Aquino noong 1983. Umuwi raw noon ang pumanaw na mambabatas para makipag-usap kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. habang si Duterte umaasang makauuwi ng Pilipinas para takasan ang kanyang pananagutan sa krimen laban sa sangkatauhan. Wala umanong basihan at walang katotohanan ang mga sinasabing banta sa buhay ng dating Pangulo at kasalukuyang Vice-Presidente. Nakapagtatakaan niya kung saan nakukuha ni VP Duterte ang mga ganitong kwento. Sabi ng palasyo, dapat may konkretong ebidensya bago maglabas ng mga ganitong pahayag. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Nais ng palasyo na marinig ang paliwanag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga kahinahinalang benepisyaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President. Matatandaang ibinunyag noon ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na may panibagong mga pangalang lumitaw sa pagsisiyasat ng Kongreso na tinawag niyang Team Amoy Asim. Kabilang dito sina Amoy Liu, Fernan Amoy at Jug de Asim na muna nagpapalakas ng mga alegasyong hindi nagagamit ng tama ang confidential funds. Noong isang taon ang unang lumitaw sa mga resibo ng OVP ang mga pangalang hango sa chichirya gaya ng Mary Grace Piatos na wala sa record ng Philippine Statistics Authority. We believe that VP Sara has the obligation to tell something about this. To tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito.
Tiniyak ng Department of Agriculture na hindi maaapektuhan ang supply ng NFA rice kapag ipinatupad ang mas mataas na rice allocation para sa vulnerable sector. May balitang pambansa si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Mula sa 10 kilo, makabibili na ng 30 kilo ng NFA rice ang mga benepisyaryo ng P29 program. Itinaas kasi ng Department of Agriculture ang monthly rice allocation para sa vulnerable sector o yung mga senior citizen, PWD, solo parent at mga 4-piece member. At dahil agad-agad ipatutupad ang 29 pesos kada kilo nito, tiniyak ng Department of Agriculture na hindi maapektuhan ang supply ng NFA sa buong bansa. Last year maraming nabili ang NFA at kahit ngayon nagbebenta pa rin ang NFA doon sa under the emergency food security emergency, marami pa ring stocks ang NFA. So itong ganitong klaseng programa ay kaya pang i-sustain ng National Food Authority. Paliwanag pa ng DA, hindi rin maapektuhan ang mga murang bigas na ibinebenta sa mga kadiwa outlet, gaya ng 5% broken, rice for all 35% at RFA 100. Inanunsyo rin ni Assistant Secretary De Mesa sa panayam sa kanya ng Radyo Pilipinas na bababa pa ang 49 pesos na maximum suggested retail price para sa imported na bigas bago matapos ang buwan ng Marso. Meron pa tayong isa pa rin magandang balita, Alan. Yung atin naman na tinatawag na MSRP para doon sa premium na imported na bigas. Yes, sir. Ay, pwede pang maibaba bago matapos ang buwan. Ang mga ganitong inisyatibo ay tugon lamang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilapit pa sa mga Pilipino ang abot-kayang presyo ng mga bigas. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Ikinalugod ng Department of Trade and Industry ang patuloy na pagsigla ng creative economy ng bansa nitong 2024. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Assistant Secretary Naila Riza Bautista na base sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 8.7%. Kaya naman ang kagawaran patuloy na tutulong sa mga creative artists na paunlarin pa ang kanilang talento. Sa katunayan, umiikot ang kagawaran sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para magsagawa ng training at workshop sa ilalim ng Malikhaing Pinoy program. Dahil dito patuloy na hinihikayat ng DTI ang mga creative artists na makipag-ugnayan sa kanila para sila'y matulungan at magabayan. Meron po kaming Malikhaing Pinoy program. This is in response to the law in terms of the Philippine creative industries, wherein we invest para po sa upskilling and reskilling ng ating mga creative artists. Ang goal po natin is to be the Asia's premier creative hub by 2030. Ibig sabihin po nun, by that time, magiging destination ng Philippines para sa mga investors, sa mga negosyante, sa mga turista. Katulad ng inaasahan, hindi naramdaman at walang naging epekto ang 3-day transport strike ng mga transport group. Ito ang kinumpirma ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board spokesperson Attorney Ariel Inton sa programang Mike Abe Live. Aniya sa kabila ng kilos protesta na isinasagawa ng mga grupo ay tinitiyak na walang mga pasahero ang mapeperwisyo. Ito'y sa tulong na rin ng mga libreng sakay na umaagapay mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang local government units. Ayon pa kay Inton, maliban sa dahilan na ayaw sa modernization program ng mga nagpoprotestang grupo, idinadahilan rin ng mga ito ang peking data ng LTFRB at sinasabing 43% lang ang consolidated at hindi 86%. Bagay na mariing pinabulaanan ng ahensya. Mare-reconcile po natin yan, no? Kasi yung point of reference ng dalawang percentage, iba. When you say 86%, yan ay 86% of the number of units in franchise na nag-loob o nag-apply sa consolidation. So wala naman sinabi ang ahensya na 86% was completed. No. 86% was yun ang nag-file at yung pending nun, no, ay 43 at 43 naman tapos na approve na.
Patuloy na umuunlad ang industriya ng turismo sa Eastern Visayas kung saan ang mga sikat nitong mga destinasyon ay nag-ambag sa malaking pagtaas ng kita ng rehiyon. Si Alet Reyes ng PIA Leyte para sa Balitang Pambansa. Dahil sa mga sikat na destinasyon tulad ng Lintaon Peak at ang 16,000 Blossoms sa Baybay City, Canigao Island sa Matalom, Leyte at Tagbak Marine Park sa Liloan, Southern Leyte, umabot sa 39.33 billion pesos noong 2024 ang kita sa turismo ng Eastern Visayas o katumbas ng 24.8% na pagtaas mula sa sinundang taon. Sa pinakahuling ulat ng Department of Tourism Region 8, nagmula ang tourism earnings sa mahigit 1.66 milyong turista noong 2024 kasama ang higit sa 5.5 milyong mga bisita sa parehong araw. Sinabi ni DOT Eastern Visayas Regional Director Karina Rosa Tiopes na aabot na sa 95% na nakakabawi ang rehiyon mula noong lubos na maapektuhan ang turismo nito dahil sa pandemya. In the essence of asking people to visit the country and the different destinations in the Philippines is because iba kita eh. We are able to bring them not just an experience of a particular activity, but experiencing the people that we are. Kasama sa mga inaalok ng rehiyon ay ang tinaguriang Infinite Scapes na kinabibilangan ng nature at adventure, diving, surfing, mga makasaysayang lugar at pamanang kultura, turismong pang-edukasyon, mga cruise destinations, motorcycle tourism, ang meetings, incentives, conferences and exhibitions o MICE tourism at ang pinakabagong golf tourism. Positibo naman ang DOT-8 na malalampasan pa nito ang kinita sa turismo ngayong 2025 sa layuning makadagdag sa trabaho at kita para sa mga komunidad at makatulong sa buong ekonomiya ng rehiyon. Mula sa Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, Balitang Pambansa. Pinagsaluhan ng libu-libong katao ang kayabang strawberry cake na tampok sa selebrasyon ng La Trinidad Strawberry Festival. Umabot sa 16,000 slices ng cake ang ibinenta sa abot-kayang presyo. Si Reggie Cawis ng PIA Benguet para sa Balitang Pambansa. Bida sa pagdiriwang ng Strawberry Festival ng La Trinidad Benguet ang kayabang strawberry cake. Ang higating cake ay may taas sa 10 talampakan at lapad na 7 talampakan. Ayon sa grupo ng bakers na gumawa sa cake, pinaghandaan nila ng 1 buwan. Ang paggawa ng cake, partikular na ang mga raw materials na ginamit dito. Pero yung mga cake, mga 3 days before, tsaka mga icing. Kasi kailangan total 500 pans. Ngayon, nagdagdag ako ng sauce, 2 klaseng sauce. And then, sa akin, yung paggawa namin is medyo mas moist siya. Nasa 20-member team ang nagtulong-tulong upang may handa ang nasabing cake bukod pa sa ibang mga panadero na tumulong dito. Hinati-hati sa kabuuang 16,000 slices ang nasabing cake kung saan libreng ipinamahagi sa publiko ang mahigit 1,000 slices at mga cupcakes habang ang iba ay binenta sa abot-kayang halaga. First time ko to actually na mag-attend nung parang biggest cake, mga ganyan. Siguro I'm expecting it to be real life like parang ganon. Ang sarap po. Meron po kasi siya parang chocolate apart dun po sa strawberry and gusto po kasi yung strawberries. Ang kayabang strawberry cake ay hango sa tema ng selebrasyon na Love La Trinidad na deklarasyon ng pagmamahal sa bayan ng La Trinidad. Taong 2004 nang masungkit ng bayan ang Guinness World Record sa itinampok na largest strawberry shortcake na may timbang na nasa 9,622 kilograms. Mula sa PIA Benguet, Reggie Cawis, Balitang Pambansa. Bilang pagtugon sa patuloy na pagtaas ng kaso ng tigdas sa ilang rehiyon sa bansa, kabilang na ang Metro Manila, nagkasa ng measles catch-up immunization ang Department of Health sa Binondo, Maynila ngayong araw. Layo nito na mabakunahan ang mga bata laban sa mapanganib na dulot ng tigdas. Pinaigting din ang information dissemination para itaas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng bakuna kontra sa tigdas. Sa Talanan Regional Epidemiology and Surveillance Unit, mahigit 300 kaso ang naiulat sa Kalakhang, Maynila mula January hanggang March 15 ng kasalukuyang taon. Sa bilang na ito, 55% ay pawang mga lalaki, 297 sa kaso ay edad 9 na buwan gulang pataas at 209 naman sa mga ito ay nakatanggap na ng first dose ng measles vaccination.
Bukod sa bakuna, hatid din ng Department of Health ang iba pang health services gaya ng non-communicable diseases risk assessment, vitamin A supplementation at family planning services. Kailangan po natin kami tingin at magtulungan para mahanap po natin ang mga batang ito at mabakunahan. Hinahanap po natin barangay ang mga batang tinatawag natin missed children. Ito po yung mga batang hindi po na bakunahan o nakaligtaan mabakunahan. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.